Ngayong araw pag-uusapan natin ang 8 simpleng paraan o hakbang para makatulong sa pag-iipon ng pera. Alam nating lahat kung gaano kahirap mag-ipon ng pera lalo na kung ang kinikita mo ay sapat lamang sa pang-araw-araw na gastusin. Pero sa pamamagitan ng ilang paraan na ating tatalakayin ay magkakaroon tayo ng malawak na impormasyon kung paano nga ba ang tamang paraan ng pag-iipon. Number 1. Needs before wants. Kailangan nating i-prioritize ang ating mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain. Iwasan ang madalas na pagkain sa mga fast food at mga mamahaling restaurant. Kung maari magluto at sa bahay na lamang kumain. At kung ikaw ay nagtatrabaho ugaliing magbaon ng pananghalian o pack lunch. Sa ganitong paraan mas malaki ang ating matitipid. Another example is ang pag-inom. Pag-inom ng tubig kumpara sa mga RTD o ready-to-drink na mas mahal ang presyo. So ang bottom line we need to stick to the basic. Number 2. 30 days rule. Kapag gusto mong bumili ng isang bagay ay isipin mo muna yung 30 days rule. Kailangan mong mag-antay muna ng 30 days bago mo ito bilhin. Ang magiging epekto nito ay ganito. Mababawasan mo ang emotional buying or impulsive buying. Ito ay iyong biglaang pagbili ng isang bagay. Ngayon kapag ginawa mo ito ng consistent, eventually magiging habit mo na ito sa lahat ng bagay na bibilhin mo. So ngayon pag bibili ka na ng isang bagay ang magiging natural na behavior mo ay mag-antay ng 30 days. May chance na kapag bibilin mo na ito pagkalipas ng 30 days ay hindi mo na gusto ito. Kadalasan kasi kapag bibili tayo ng isang bagay malamang ito ay popular or hit sa social media. Meaning ang presyo nito ay mataas pa. So kung magpapalipas ka ng 30 days at gustong-gusto mo pa rin itong bilhin ay malaki ang chance na bumaba ang presyo nito at mas mura muna itong mabibili. Number 3. Kumain muna sa bahay bago mamili. Marami nang nagsasabi na isa itong mabisang paraan para makatipid. Halimbawa pumunta ka sa grocery store ng gutom. So ang ending mapapabili ka ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan tulad ng mga ready-to-eat na pagkain. Kung iisipin mo mas mura ang iyong magagastos kung ikaw ay magluluto at kakain ka na lamang sa bahay. Ngayon kung kakain ka na bago ka mag-shopping, malilimitahan mo ang pagiging impulsive buying dahil sa iyong kagutuman. Sabi nga nila, limiting the impulsive buying due to your hunger. Number 4. Give purpose to your ipon. Bigyan ng purpose ang iyong ipon. Kung para saan at kung para kanino ka nag-iipon. Halimbawa, para kay nanay, para kay baby, para sa bills, para sa food. Sa pagbibigay ng purpose sa ating mga ipon mahihirapan tayong gastusin ito. Example kapag binigyan natin ng purpose ang ating mga ipon ay nagkakaroon tayo ng emotional attachment dito. Halimbawa ang ipon na ito ay para kay nanay. Siguro naman mapipigilan mo ang iyong sarili na kumuha o gastusin ang pera. Lalo na kung nakalaan ito para sa kanyang gamot. Sa pamamagitan nito malilimitahan mo ang sobrang paggastos ng pera. Number 5. Mag-save bago gumastos. Alam ko mga ka-insider na madalas ninyo nang marinig ang formulang ito sa mga financial consultants. Income minus savings equivalent to expense. Ugaliin po nating unahin ang magtabi bago gumastos. At maniwala ka man o hindi, kapag inuna natin ang paggastos siguradong walang matitira. At kung magiging habit mo na ang magtabi muna ay for sure makakaipon ka. Dahil hindi natin pwedeng sabihin na ang income natin ang mag-adjust sa ating lifestyle kundi ang ating lifestyle ang mag-adjust para sa ating income. Ang issue dito mga ka-insider ay hindi kung ano ang gusto mong bilhin, kundi kung ano lang ang kaya mong bilhin. Number 6. Tracking your money. Dito makikita mo kung ano ang nangyayari sa pera mo. Malalaman mo kung paano at saan napupunta ang iyong pera. Sa income ba? Or sa expenses? Dahil dito mas magiging conscious ka sa paggastos ng pera. Madali lang naman itong gawin mga ka-insider. Pwede mong isulat sa papel or sa notebook tapos hiwalay mo yung income sa expenses. Sa income dito mo ilalagay ang pumapasok na pera. Basically ang iyong sweldo or kung may pinagkakakitaan ka pang iba. At sa expenses naman yung mga pinagkakagastusan mo. Dito mo makikita kung lumalaki ba ang ipon mo or bumababa. At kung bumababa ito ay kailangan mong i-review ang expenses mo. Halimbawa nakita mo sa listahang ginawa mo na sa loob ng isang buwan ay 5 beses kang kumain sa mamahaling restaurant. So next month kailangan mo itong bawasan para lumaki ang iyong ipon.
Number 7. Shopping list. Sa paggawa ng listahan ng mga bibilin ay mas maiiwasan mong bumili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan at maiiwasan mo rin ang masobrahan sa pagbili nito. Yung sakto lang ika nga. Isa pang dahilan ay maiiwasan mong magpabalik-balik sa grocery dahil may sa nakalimutan kang bilhin. Dahil dito mas makakatipid ka sa oras at sa pera plus iwas hassle pa. Kasi kapag pabalik-balik ka sa grocery mas malaki ang chance na bumili ka pa ng produktong di mo naman talaga kailangan. At ang panghuli, number 8, sideline. So eto ang catch mga ka-insider. Kapag nagawa mo na ang tips 1 to 7 at sa palagay mo ay hindi ka pa rin nakakaipon. That is the time na kailangan mo nang humanap ng ekstrang pagkakakitaan o sideline. Halimbawa after work mo, from 6 PM to 10 PM pwede kang magbenta. Magbenta online, mag-direct selling, online marketing, loading business. Or kung ikaw ay may technical skills, pwede kang mag-offer ng services mo through online. Mag-iiwan ako ng link sa description below para sa ilang mga legit at paying online website na pwede kang mag-offer ng technical skills mo. So ayun na nga mga ka-insider. At kung may natutunan ka sa ating tinalakay ay huwag mong kalimutang mag-subscribe. Hit the notification bell, like, comment, at share mo na din. At kung fan ka ng Ipon Challenge, panoorin mo ang video na ito. The challenge yo! Yes, sa 60,000 Ipon Challenge. Ano po 60,000 Ipon Challenge na gagawin po natin this year? Tuwing may magsusukli sa'yo ng 20 pesos. Pag nagsukli sa'yo ng 20, gawin natin invisible 20. Invisible 20. Ibig sabihin, tatabi nyo lahat ng 20 pesos. Kung may apat na kayo na may nagsukli ng 4 na 20 for the day, tabi nyo yung 20. Tapos gagamitin po natin itong piso planner na ito. Sa likod po ng piso planner na ito, meron po itong Ipon Shade Challenge. Ano itong Ipon Shade? Sa-shadean po natin lahat ng mga 20 na matatanggap po natin. Pag napuno na po itong chart na ito, you go to Invisible 50, 100, 200. Pag nabuo po natin to, meron tayo 60,000 pesos! Yes! Sali na kayo para maging masaya. Marami tayong magiging imponaryo.